Ipapakilala ko sa inyo ang mga karakter ng aming pagsasalita. Hello. Ken Camille Ortega bilang Don Crisostomo Ibarra. Aisa Daud bilang Kapitan Chabot. Angeline Pacquiao bilang Teniente Guevara. Janelle Jen Gavales bilang Doña Victorina. Hanilin M. Molohan bilang Don Tiborcio. Ang mga panauhin. Joey Canyan bilang Padre Damaso. Cordelis Binanwa bilang Padre Sibayla. At panghuli ay mga katulong. At ngayon sisimulan na po namin ang aming magsasimula. Maligayang panonood. Magandang gabi sa inyo mga padre. Iyon din sa inyo mga ginoo at binibini. Narito ako ngayon upang ipakilala ang anak ng ating lumang kaibigan na si Don Crisostomo Ibarra. Kinararangal kong makita kayong lahat. Aba, naririnig pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking kinagagalak. Pagpatawad niyo kung ako may nagkamali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Magandang gabi mga binibini. Magandang gabi mga ginoo. Pagpatawad niyo kung gagamitin ko ang kaugalian sa bansang naman niyo. Kung magpakilala ng sarili, wala siyang kakilala sa isang bansa. Ako nga ho pala, si Juan Crisostomo Ibarra ni Magsari. Ako si Don Tiborcio. Ako naman si Juan. Kayo ba talaga ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po, Ginoo. Maligayang pababalik ko, Don Crisostomo. Nakasama at nakilala ko na ang inyong ama at masasabi kong tunay siyang marangal na tao. Nararapat lamang na siya ay kilalanin. Sana ay mas maging mapalad kayo sa inyong ama. Ginoo, maraming salamat sa iyong papuri sa aking mga. Dahil sa iyong sinambit, ay tila ba'y nabulutan ako ng tinig sa iti. Sandaling mawala ang aking pag-aalinlangan sa kanyang sinabi. Walang anuman, Ginoo. Harapin mga ginoo at Diyos. Nakahanda na po ang hapunan. Tayo na.
naman ako ganun katanda. Sa tingin ko, ang upuang ito ay nakalaan para sa iyo, sapagkat ikaw ang pura ng bayan ito. Sumusunod lamang ako sa pinag-focus, Padre. Hindi ko i-focus. Kapitan Tiago, halina't saluhan ninyo kami. Dito ka na maupo sa upuan ko. Naku, huwag ka nang tumitig. Ang salang-salang ito ay sadya kong pinahanda upang pagsalamat sa bihin sa inyong pagdadating. Don Crisostomo, ilang taon kayong nawala sa Pilipinas? Siguro po, mga 7 taon. Hindi niyo ba nalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal rin ang 7 taon. Hindi mangyayari yun. Ako marahil na malimutan ng aking bayan. Pero ako, lagi kong aalalahanin ang lupang aking sinilangan. Ano ibig mong sabihin? Mahigit 1 taon na rin akong hindi nakakabalita sa Pilipinas. Ni hindi ko alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Nasaan ba kayo nun? At hindi man lang napadala ng telegrama? Nung kami ikasal, napadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi niyo ba natanggap yun? Malamang ay nasa Alemanya po ako ng mga oras na yun at sa Polonyang sakop ng Russia nitong huling 2 taon. Ngayon, may mga nakilala ba kayo doon? Wala po akong masyadong nakilala doon sapagkat doon ay hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lamang kung ako'y nasa harap ng ilang konsulado. Kung gayon, paano kayo nakikipag-usap dun? Ginagamit ko ang wika ng aking bayan, ang wikang Pilipino. Marunong din po ba kayo magsalita ng Ingles? Nanirahan po ako sa Inglaterra ng 1 taon at doon ay English lamang ang ginagamit. Tila'y marami na kayong napuntahang bansa. Don Ibarra, ngunit alin sa mga bansa ang iyong napuntahan na labis mong kaibigan at ano ang mga pinakamahalagang bagay sa mga bansang ito? Bago ko puntahan ng isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito.
maging ang dahilan ng pagunlad nito. At lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayon, ang kalayaan ay nakakamit kung ang isang bayan ay may labis na pagmamahal sa sarili at sa kanyang mga ninuno. Yan lang ba ang iyong natutunan? Kung gano'n ay nag-aaksaya ka lamang pala ng pera sa iyong paglalakbay, maging ang mga bata ay lamang yung sinasabi. Pagpatawad yung lahat, kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin, kagaya ng dating madalas silang magsalo ng aking ama. Mga Ginoo at Binibini, hayaan ninyong ako'y makapagpaalam na dahil marami pa akong pangangailangan dapat tapusin. Natapos na rin man ang pinakamahalagang bahagi ng unang ito. Mga Ginoo at Binibini, sa ngalan ng Espanya at Pilipinas, pupunta po ako dito bukas. Sadyang may kailangan lamang akong dalawin na hindi maaaring ipagpaliban. Nakita na ninyo, hindi matanggap na napagsalita ng isang kura. Akala mo'y kung sino kung umasta. Yan ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako ang masusunod, ang mga batang hindi dapat pag-aralin sa Europa, sapagkat may masama lamang itong epekto. Ingat ka, naway nagsilbing aral ang sinapit ng Kang malapit sa puso niyo ang aking ama. Maaari niyo bang ikwento sa akin ang totoong sinapit ng aking ama? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Ano po ba talaga ang nangyari? Alam ba ninyo? Batid ng lahat ang sinapit ng inyong ama. Namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Ang aking ama, nakulong, siya ay namatay sa bilangguan. Sandali lamang, kilala niyo ba ang aking ama? Opo, si Don Rafael Ibarra ang inyong ama. Akala ko'y nalalaman niyo. Huwag kayong mabahala, Ginoo. Sa bayang ito ay hindi maaaring maging marangal ang hindi nabibilanggo. Nakapagtataka lamang na hindi mo pala alam na siya ay nakulong. Maaari po bang isalaysay sa akin ang totoong nangyari at kung bakit siya nakulong? Ikukwento ko sa iyo nangyari sa inyong ama. Samahan mo ako patungong kwartel at isasalaysay ko ang nangyari sa inyong ama habang tayo ay naglalakad. Maraming nagmamahal sa inyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Ngunit marami rin ang sa kanya ay nainis at nainggit. Karamihan dito ay mga Kastila na sadyang masasama ang ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway katulad ng inyong ama. Ilang buwan pa lamang noong na kayo'y umalis ay nagkasamaan ang loob ang inyong ama at si Padre Damaso. Pinagkita nga ni Padre Damaso ng inyong ama ay hindi nag-uumpisal gayong matagal na itong alam. Mula noon, palagi nang pinagsasalingan ni Padre Damaso ang inyong ama sa tuwing nag-umisa siya. Ngunit, masasabi kong higit na marangal sa kanilang lahat si Don Rafael. Nang mga panahong iyon, ay may isang kolektor ng buwis na dating atelyero. Tinagal siya bilang atelyero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at kamangmangan. Dahil nga hindi marunong magbasa at sulat, ay lagi siyang niloloko ng mga taga-Indio. Inaabot ang kasulatan ng pabaliktad, kunwari babasahin ng kolektor at pipirmahan na akala mo'y kinahig ng manok. Isang araw nagkaalitan ng inyong ama at ang kolektor. Ganito ang nangyari.
Hinamatay ang kolektor at nakulong ang inyong ama. Lumabas ang maraming kaaway ng inyong ama at pinagbitangan siyang erehe at filibustero. Ito ay higit pa sa pumatay ng 3 kolektor ng buwis. Bukod doon, ipinagbintangan din ng inyong ama na nagbabasa ng mga pahayagang galing sa Madrid. Nag-iingat din daw ng mga litrato at sulat galing sa Pilipinong pareng binitay dahil sa pagsasangkot sa religiyon. Siguro kung walang kaaway ang inyong ama, ay hindi siya makukulong. Ginawa kong lahat makalaya lang inyong ama. Lumapit ako sa mga kinakulat, subalit tinanggihan nila ako sa kadahilan ng ayaw nilang madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan, ngunit huli na ang lahat. Nagkasakit sa loob ng kulungan si Don Rafael at doon na binawian ng buhay. Malalaman mo ang ibang pangyayari kay Kapitan Tiago. Kailangan ko na bumalik sa kwartel. Hanggang sa muli, Ginoo. Yun lamang po. Maraming salamat.